Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ilang araw na ang lumipas simula nang dumalaw si Celine sa bahay nila at maging si Gavin ay hindi na bumalik ng araw na yon. Hinayaan na lang niya. Total ay wala din naman tong pakaalam sa kanya. At saka mas mabuti na rin na hindi niya ito nakikita. Ngunit may isang bagay siyang napapansin sa sarili. Madalas siyang makaramdam ng hilo, pagsusukat inaantok. Naging maselan din ang pang-amoy niya. Kapag hindi niya gustong naaamoy, nagsusuka siya. Wala naman siyang lagnat. Hindi na lang niya pinapahalata kay Manang dahil baka mag-alala lang ito sa kanya. Pababa na siya nang maamoy niyang niluluto ni Manang. Habang papalapit siya ng papalapit, mas naamoy niya yon. Kaya pasama ng pasama ang pakiramdam niya. Nararamdaman niyang masusuka na siya. Napatakip siya ng bibig niya, saka nagmamadaling pumunta sa banyo. Dumuwal siya ng dumuwal hanggang sa wala na siyang mailabas. Hanggang sa maramdaman niya ang paghagod ni Manang sa likod niya. "Ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ng ginang. Tumango siya bilang sagot, kahit na masama pa rin ang pakiramdam niya. "Huwag mo sanang mamasamain, pero iha, buntis ka ba?" Nanlaki ang mga mata niya sa sinabing yon ni Manang. "Po? Madalas kitang makita na nagsusuka. Palagi ding masamang pakiramdam mo." Naalala niya mga sandaling yon. "No, she can't be pregnant. No, I can't be pregnant." Nangilid ang luha sa pisngi niya. Anong gagawin niya kung sakaling buntis siya? Para makasiguro, nagpabili siya kay Manang ng pregnancy test nang lumabas ito para mag-grocery. Kinakabahan siya sa maaaring maging resulta, pero kahit ano pang maging resulta, tatanggapin niya. Kahit natatakot siya sa maaaring sabihin sa kanya ni Gavin. Na makabalik si Manang, agad niyang ginamit ang nasabing pregnancy test. Sinunod niya ang instruction at naghintay ng ilang minuto. Sana negatibo. Negative po. Ngunit ganun na lang ang panlulumo niya nang makita ang dalawang guhit. It only means one thing. It's positive. She's pregnant. Anong gagawin niya? Nabitawan niya ang pregnancy test, saka umiyak na naupo sa gilid ng kama niya. "Leren, anong resulta?" Tanong agad ni Manang na makapasok to sa kwarto niya. Wala sa sariling tinuro niya ang pregnancy test sa sahig na kaagad namang kinuha ni Manang. Napasinghap si Manang sa nakitang resulta. Paano to nangyari?" Hindi nagawang sumagot ni Leren nang maalalang ginawa sa kanya ni Gavin kung paano nabuo ang batang nasa tiyan niya. "Manang!" Napagulhol siya ng iyak, saka mabilis na niyakap si Manang Linda na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala. "Sabihin mo, Leren, pinilit ka ba niya?" May galit na tanong nito. Umiiyak na tumango siya. Pinakawalan siya nito sa yakap niya, saka tinitigan sa mata. "Kailan to nangyari, Leren? Bakit hindi ko alam? Bakit di mo sinabi?" "Sorry po, natakot lang ako. At saka ayoko mag-alala kayo sa akin." "Halika nga rito." Niyakap siya ni Manang para pakalmahin siya. "Hindi ko po alam ang gagawin ko. Natatakot ako." Bulong niya. Pagod na siya. Pinangako niyang hindi siya iiyak, pero ngayon umiiyak na naman siya. Hinagod ni Manang Linda ang likod niya. "Huwag kang matakot, Leren. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan."
Nakatulalang kumakain si Laren ng hapunan at halos hindi niya malasahan ang kinakain. Wala siya sa sarili. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa asawang tungkol sa pagbubuntis niya. Laren, kailangan mong kumain. Putol ni Manang sa pag-iisip niya. Paano naman po ako makakakain, Manang? Buntis ako sa anak ni Gavin. Paano kung ayaw niya? Paano kung mas lalo lang niya akong ipagtabuyan? Naluluhang sabi niya. Kahapon niya pa iniisip kung paano sasabihin ang kalagayan niya. At hanggang ngayon, hindi niya alam kung paano. Laren, makinig ka sa akin. Wala siyang magagawa kundi tanggapin ang bata dahil siya ang ama. Kung sakali man na hindi niya matanggap ang bata, abay hindi siya tunay na lalaki kung ganon. Hindi lang ikaw ang bumuo sa batang yan. Kasama siya, kaya kailangan niyang panindigan ang ginawa niya sa'yo. Tila galit na sabi ni Manang. Kasi naman, Laren, kung hindi niya tatanggapin ang bata, bakit niya hinayaang may mangyari sa inyo kung hindi niya naman paninindigan ng kalalabasan? Gago siya kung ganyan. Natawa naman siya nang tawagin itong gagong asawa niya. Tumatawa ka? Manghang sabi nito. Natawa lang po ako sa sinabi niyo. Natatawa pa ring sabi niya. O siya, kumain ka na ng marami para healthy ang baby mo. Nito. Nagpatuloy siya sa pagkain. Ngunit naibitin sa ere ang pagsubo niya nang marinig niya ang isang boses na matagal niya nang hinihintay na marinig muli. Buntis ka? Seryoso at walang emosyong sabi nito. Gavin? Hindi niya alam ang sasabihin. Tinakasan siya ng lakas na makitang masamang tingin nito sa kanya. Gavin, huwag ka magkakamaling saktan si Laren. Buntis siya. Huwag mong pasasamain ang loob niya. Banta ni Manang. Huwag kang mag-alala, Manang. Hindi ko siya sasaktan. Kagaya kanina, wala pa rin tong emosyon. Blanko ang mukha nito. Mag-usap tayo. Hinigit siya nito sa braso patayo sa kinauupuan niya at marahas na hinila palabas ng dining area. Gavin, sinasabi ko sa'yo, huwag mong sasaktan si Laren. Napatigil sila ni Gavin sa paglalakad nang marinig nila ang sinabi ni Manang. Ngunit hindi na ito nilingon ni Gavin. Nang makapasok sila sa silid ng asawa niya, kaagad siya nitong hinila paupo sa kama. Mahigpit na mahigpit ang kapit nito sa braso niya. Totoo ba? Malakas na tanong nito. Napapikit siya sa sobrang lakas niyon. Sumagot ka, Laren. Nangilid ang luha niya. Hindi niya magawang sagutin ang asawa. Ngunit nang masigpitan pa nito ang kapit sa braso niya, ay kusang bumukas ang bibig niya. Oo, buntis ako. Lumuluhang tugon niya. Sinong ama? Napatingin siya dito. Bakit nito tinatanong kung sinong ama? Pinagdududahan ba siya nito? Hindi siya makapaniwalang tiningnan ito. Umiiling na tiningnan niya ang asawa. Pinagdududahan mo ba ako? Lumayo ito ng kaunti at nag-iwas ng tingin. Imposibleng akin yan. What? Hindi siya makapaniwala sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka naniniwala sa akin? Gavin, sa'yo tong batang to. Alam mo yun sa sarili mo. Sa inaakto nito ngayon, mukhang hindi nito narinig ang buong usapan nila ni Manang. Pero kahit na, alam nitong may nangyari sa kanila. At alam din nitong ito ang una niya, kaya imposible ang sinasabi nito. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Alam mo, tama ka eh. Siguro nga dapat na tayo maghiwalay. Malamig na sabi nito. Marahil ito ang dahilan kung bakit di mo ako pinapansin. Yun pala'y buntis ka sa ibang lalaki. Si Gabi bang ama? Nito at bahagyang yumuko sa kanya. What? No.
Mabilis niyang tugon. Kung sabagay, di mo yun aaminin, pero okay lang. Seryoso pa rin sabi nito dahil pinapalaya na kita. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa na magkakaayos pa sila. Oo, gusto niya makipaghiwalay dahil sobrang sakit na, pero may inosenteng buhay ang madadamay. Ayaw niyang mawalan to ng ama. No, please. Pagmamakaawa niya na makitang palabas na to ng pinto, pinigilan niya ito sa braso at dahang-dahang lumhod. Kailangan kita. Maghiwalay na tayo. Muling sabi nito. No! Sigaw niya. Please don't. Ikaw ang ama nito. Maniwala ka sa akin. Nilingon siya nito. Really? Akin man yan o hindi, I don't want a child with you. Naiintindihan mo? Ayoko magkaanak sa'yo. Maghiwalay na tayo. Maybe enough reason na yan para pagbigyan ng annulment natin. Napahagulhol siya ng iyak. Stop it, Lauren. Kahit umiyak ka ng umiyak, hindi na magbabago ang isip ko. Alam mo kung bakit? Umangat ang tingin niya dito. Puno ng luha ang mga mata. Dahil kay Celine ko lang gusto magkaanak, hindi sa'yo. Wala akong pakaalam kahit ako pang ama ng batang dinadala mo. Anito, bago tuluyang lumabas ng sariling silid. Humihikbi siyang lumabas siya ng silid. Umaasang maabutan pa to, ngunit nahuli na siya. Narinig na niya ang tunog ng sasakyan nitong paalis. Kevin, bakit ayaw mong maniwala? Buong maghapong nakatulala si Lauren. Pakiramdam niya'y wala siyang buhay. Gayong buhay na buhay naman ang katawan niya. Sobrang sakit ang mga sinabi nito. Hindi kayang tanggapin ng kalooban niya ang lahat ng narinig. Wala pa man, ay nakaramdam na siya ng awa para sa magiging anak niya. Bakas ang galit sa mukha na nagtungo si Gavin sa kondo niya. Talagang hindi niya mapigilan ang sarili kapag galit siya. Nasaktan na naman niya si Lauren. Nagagalit siya nang hindi niya alam ang dahilan. Hindi niya maintindihan. Pero nang marinig niyang buntis ito, bigla na lang siyang sumabog sa galit. Hindi niya gustong saktan si Lauren at sabihin ang masasakit na salita na yon. Pero di niya napigilan ang sarili. Gulong-gulo siya. Siya ba talagang ama? Minsan na niyang nakitang si Lauren at Gabby na magkasama. At nitong mga nakaraan ay naging malamig sa kanya si Lauren. Maliban niya kung nagkikita palang dalawa ng lingid sa kaalaman niya. Ngunit may parte sa kanyang isipan na nagsasabi siyang ama ng dinadala nito. May nangyari sa kanila at hindi malabong magbunga yon. Hindi niya lang matanggap dahil kay Celine. Ano na lang ang iisipin nito sa kanya? Ayaw niyang masaktan si Celine. Mahal na mahal niya to. Hindi ganun kadaling tanggapin ng lahat. Mahal niya si Celine at hindi niya to iiwan dahil lang buntis ang asawa niya. Gulong-gulo na siya. Hindi niya alam ang gagawin niya. Kapag nalaman to ng mga magulang niya, sigurado magagalit ang mga ito sa kanya. Nasa bunot niyang sariling buhok sa kainis na pinagsusuntok ang pader hanggang sa magdugo ang kamao niya. Visit, sa inis niya, pinagtatapon niya lahat ng bagay na mahawakan niya. Nagmukha tuloy basurahan ang kondo niya sa sobrang kalat. Hindi pa siya nakontento. Kumuha pa siya ng beer sa refrigerator at mag-isang uminom hanggang sa malasing siya at hindi na makatayo sa kalasingan. Natigil lang siya sa pag-iinom nang tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya yon nang hindi tinitingnan ng caller. Yes, sagot niya. Wait, are you drunk? Tanong ng nasa kabilang linya. Wala kang pakaalam. Sino ka ba ha? Hey, this is Renzo. What the hell happened to you? Bakit umiinom ka mag-isa? Wala kang pakaalam. Napailing ang nasa kabilang linya. Okay, wait for me. I'll save your ass. Pagkatapos nitong ibaba ang linya,
Nagpatuloy na siya sa pag-inom niya at wala pang kalahating oras nang dumating si Renzo. "Hey, what happened?" Tanong nito, sabay upo sa harap niya at dahil nakaupo sila sa sahig, napansin nito ang mga kalat niya. "Ito na ba ang bagong payatas ngayon?" Sarkastiko nitong sabi sa kanaiiling na kumuha ng beer sa ref niya. "Magkwento ka na." "Hindi ko masabi sa iyong nangyari." "Why not?" Kunot noong tanong nito. "Hindi pwede ngayon, baka bukas." Sumama ang mukha ni Renzo. "Tomorrow?" "Yes, ayoko pang magkwento sa ngayon." "Sige." Mabuti na lang at nakinig ito sa kanya at hindi na siya pinilit. Hindi pa talaga niya kaya maglabas ang saloobin niya, pero kailangan na niyang magdesisyon. Kailangan na niyang mamili. Patawarin siya ng mga magulang niya, pero pipiliin niyang alam niya magpapasaya sa kanya. Mag-isang nililinis ni Leren ang buong kabahayan. Wala si Manang, kaya siya lang mag-isang gumagawa sa bahay. Lumawas ito sa probinsya dahil nagkaroon ng emergency ang pamilya. Ayaw pa sana siyang iwan ni Manang, ngunit giniit niyang okay lang siya. Isa pa, hindi na naman umuwi ang asawa niya, kaya kampante siyang maiwang mag-isa. Nasasanay na nga siyang hindi ito nakikita eh. Ngunit nagulat siya nang umuwi ito ng gabing yon ng lasing na lasing. "Oh, nandito ka pa?" Kung nagulat siya na umuwi ito, mas kinagulat niya ang sinabi nito. "Parang nagulat ka pa. Di ba sinabi ko na sa'yo na maghiwalay na tayo? Dun ka na sa lalaki mo. Pinapalaya na kita." Sumusuray na sabi nito bago dumiretso sa taas. Hindi man lang siya nito binigyan ng pagkakataong makapagsalita. Dinaanan lang siya nito na parang hangin. Muli ay nasaktan na naman siya. Siguro nga wala na tagang pag-asang mahalin siya nito, kaya hindi na siya aasa. Masasaktan lang siya kaya mas mabuti ng ganito. Pumasok siya sa kanyang silid at doon nilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ilang minuto siyang umiyak ng umiyak nang maisipan niyang mag-impake. Umiiyak na sinilid niya lahat ng gamit niya sa maleta niya. Panay ang singhot niya habang nag-iimpake. Mas mabuti na nga siguro to. Kung mananatili siya sa poder nito, siguradong araw-araw nasasama ang loob niya. Hindi niya kayang ipahamak ang baby niya. Mahal niya ang batang to na nasa sinapupunan niya. Isa tong biyaya para sa kanya. Kung hindi siya magawang mahalin ng tatay nito, wala na siyang magagawa. Ibubuhos na lang niyang pagmamahal sa magiging anak niya. Ito ang nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Kahit paano, ay may dahilan siyang ngumiti at maging masaya. Hinilan niya ang maleta palabas ng kwarto na matanaw niya sa sala ang asawa. May kausap ito sa telepono at hindi sinasadyang marinig niyang usapan ng mga ito. "Kailangan ko na taga mapawalang bis ang kasal namin ni Leren. Magagawan mo naman siguro yun ng paraan para mapabilis ang proseso niyan, di ba?" Anito sa kausap. Natigilan siya sa narinig. Naitakip niya sa bibig ang sariling palad nang sunod-sunod na tumulo ang luha niya. At sa pagkakataong yun, ay hindi na niya alam kung paano mawawala ang sakit sa dibdib niya. Hindi niya maiwasang masaktan. Tahimik siyang lumuluha habang pinapakinggan ang sinasabi ng asawa niya sa kausap nito. Naninikip ang dibdib niya sa pagpipigil na mapahagulhol. "Okay, salamat." Binaba nito ang telepono at nagmadaling umalis ng bahay. Mukhang hindi siya nito napansin. Wala na sa paningin niya si Gavin, ngunit tila hindi pa rin siya makagalaw sa kinatatayuan. Talagang gusto na nitong makalaya sa kanya. "Wala ka na tagang pag-asa, Leren. Kalimutan mo na siya. Tama ng pagiging martyr niya. Tapos na siya sa pagtitiis. Tama na.
Panahon na para sarili naman niyang isipin niya. Mabubuhay naman siya kahit wala si Gavin sa buhay niya eh. Kaya niyang buhayin ng anak niya kahit mag-isa lang siya. Mabigat ang pakiramdam na nilisan niya ang bahay na ilang buwan niyang pinagtitiisang tumira dahil sa pananakit sa kanya ni Gavin. Pero ngayon, malaya na siya. Magagawa na niyang anumang gustuhin niya. Tinapos na niya ang lahat sa pagitan nila. Malaya ka na, Gavin. Sana'y maging masaya ka sa piling ni Celine.